At mga kapatid kay Kristo, narito po muli ang Nimi Magarso Ministry ay magpapailanlang ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. At bago po tayo patuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal, makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay makapagpailanlang ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat tahanan madatnan nito, naway maunawaan ang bawat isa, na sana'y maghari ang kapayapaan at kagalingan ng kanilang mga karamdamang espiritual upang sila po ay magtamo din naman ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa araw po ito, amin po itinatagubilin ng pag-aaral ito ng iyong mga banal na salita. Naway ang banal na espiritu ay siyang manguna, alang-alang po lahat sa banal na pangalan na amin tayo pagligtas na si Jesus. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral na sa ikalawang salot na po tayo na siyang paksaan natin ng pitong huling salot. Kung kaya't atin pong pakinggan at alamin ang katotohanan ito na kung saan matarok natin na ang mga salot na ito ba'y espiritual o literal, nangyayari at mangyayari pa lang. Ito po ang ikalawang salot. At ibinuhos ng ikalawang anghel ang kaniyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng isang patay at bawat kaluluwang nabubuhay sa dagat ay namatay. Dito po sa pahayag, Kabanata 16, ang talata po'y 3, masusumpungan po natin ang mga sinasabing ito ng banal na kasulatan. Sa literal na pagpapaliwanag po ng talata, ang ikalawang anghel ay nagbuhos ng mangkok ng puot ng Diyos sa dagat at ang dagat ay naging parang dugo ng isang patay at lahat na nabubuhay sa dagat ay namatay. Ang dagat ay simbolo sa pangunahing pinagkukunan ng pagkain, kabuhayan at paglalakbay ng tao sa mundo. Kapag ito'y naging dugo, nangangahulugang ito ng malawakang kapahamakan at krisis. Opo. Dito po sa Exodo, Kabanatang 7, ang talata 20-21, at lahat ng tubig sa ilog ay naging dugo, at ang mga isda ay namatay, at ang ilog ay bumaho. Ito ay katulad ng unang salot doon po sa Ehipto. Sa pahayag, Kabanatang 8, ang talata po ay 8 patuloy sa siyam. Sa trompita ng ikalawang anghel, isang malaking bagay ang nahulog sa dagat at naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Ano po ang ibig sabihin nito sa literal? Sa literal po na kahulugan ay magkakaroon ng matinding pagkasira ng dagat at karagatan. Mamamatay ang mga hayop sa dagat at mawawalan ng kabuhayan ang marami. Ito ay tunay na pisikal na parusa ng Diyos laban sa mga makasalanan sa huling panahon. Magkakaroon po talaga ito ng literal na pangyayari sa huling panahon. Tandaan po, hindi ito simpleng polusyon lamang. Ito ay direktang paghatol ng Diyos sa sanlibutang tumatalikod sa Kanya. Opo, talagat pong ibibigay ito ng Panginoon sa bawat nilalang. Subalit ang meron lamang proteksyon ng Diyos ang siyang makakaligtas sa mga bagay na ito. Sa spiritual na kahulugan, ano naman ang ibig sabihin nito? Ang dagat sa Biblia ay madalas na simbolo ng makasalanang sanlibutan o marahas na mga bansa. Yan po sa spiritual na kahulugan. Dito po sa Isaias, Kabanatang 57, Kabanatang 20, ngunit ang masamang tao ay parang dagat na mapanglaw sapagkat hindi matatahimik. Yung palang buhay ng isang taong masama, walang direksyon. Parang alon na itinataboy sa magkabi-kabila. Hindi payapa. Totoo po yan. Ano po naman ang sinasabi ni Daniel dito po sa Daniel, Kabanatang 7, talata 2, patuloy sa 3. Mula sa dagat, lumitaw ang mga mababangis na hayop, mga karian ng sanlibutan. Yan po ay sa spiritual
na kahulugan. Simbolo ng kaparusahan sa mga makasalanang sistema ng mundo, mga kahariang laban sa Diyos. Yun po yung mga sistema ng mga tao, ng mga hari sa iba't ibang lugar ay magkakaroon po ito ng paglalaban sa Diyos. Paglalantad ng kabulukan ng mga dagat ng kasalanan kung saan maraming kaluluwa ang nalunod. Yan po yung mga mababahong mga namatay na mga isda ay mga tao po pala yan ng mga makasalanan. Nalunod sila sa kasalanan sapagkat sila po ay sumunod doon sa mga maling aral ng ibang nagtuturo ng maling pananampalataya. Wala nang buhay sa makasalanan dagat, patay na espiritual. Ayan. Doon po pala sa makasalanan dagat, patay na espiritual. Iyon pong nangamatay ng mga buhay. Dito po sa pahayag, dito po sa Roma, kabaratang 6, ang talata po 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan. Kaya pagka tayo ay nasa dagat ng kamatayan, nasa dagat ng kasalanan, magkakaroon tayo ng kabayaran. Walang iba kundi ang kamatayan. Dito po sa pahayag, kabanata 18, ang talata 8, kaya't darating sa isang araw ang kaniyang mga salot, kamatayan at kalungkutan at kagutom, at siya'y lubusang masusunog sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humahatol sa kaniya. Sapagkat yung mga salot kong iyan ay nagmumula po sa kaitaasan. Yan po ay galit ng Diyos doon sa kasalanang ginagawa ng tao. Hindi po ang taong makasalanan, hindi po galit ang Diyos diyan. Mahal na mahal nga po niya ang taong makasalanan, kung kaya't binibigyan ng babala upang magbago. Kaya ngayon ang panahon para tayo magbago, dahil binibigyan tayo ng babala na mayroong darating na salot sa sanlibutan ito, at ang kakapitan nito ay yung mga taong walang tanda ng Diyos ayon sa unang salot. At yung mga taong tumanggap ng maling aral, siya pong unang makakatanggap ng salot na ibubuhos ng mga anghel ng Diyos. Kaya't darating sa isang araw ang kanyang mga salot, kamatayan, kalungkutan, kagutom sa mga taong hindi sumasampalataya sa kanya. Sa espiritual na katotohanan, ang mga sistemang itinayo ng tao sa dagat ng kasalanan ay mawawasak. Ang yaman at kabuhayan ng mga tumalikod sa Diyos ay maubos at ang mundong kanilang inaasahan ay magiging dagat ng dugo. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kapag ka ang dagat ay magiging dugo, hindi na tayo makakainom. Darating po ang araw na iyan na magkaroon ng kagutom sa sanlibutang ito. Sapagkat sa espiritual na kalagayan, papasok ang hatol ng Diyos sa sanlibutan sa mga taong ayaw tumanggap sa katotohanan. Ano ang mga aral at babala dito? Walang matatag na pundasyon ang mundong ito. Ang dagat sa gisag ng kabuhayan ng tao ay mawawasak kapag dumating ang paghatol ng Diyos. Opo, yung mga kayamanan yan, yung pinag-aawayang mga pirang yan, na kung saan-saan lang napupunta, mawawala po yan. Aapak-apakan lang yan ng tao, sapagkat hindi na nila hahangadin yan. Hahangadin nila ang langit na bayan. Subalit wala na, huli na ang lahat. Kaya't kanila ipagtatapon ang pira dahil wala ng kabuluhan. Dahil pinatigas nila ang kanilang mga puso. Ang Diyos lamang ang tunay na kandungan ng tao.
Kapag bumagsak ang yaman ng sanlibutan, tanging ang may pananampalataya kay Kristo ang hindi matitinag. Opo. Yan po nakasulat sa Mateo, Kabanatang 7, ang talata po 24 hanggang 25. Ang mga kayamanan na yan, mawawala lahat yan. Kaya nga sabi, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan sa sanlibutan ito. Sapagkat darating ang araw, wala yan, kakainin lang ng bukbok yan. Kakainin lang ng ana yan. Mabaliwala yung makayamanan yan. At hahanapin nyo ang katotohanan, wala na. Marami ang tatakbo ng parot parito. Nauuhaw sila sa salita ng Diyos, subalit wala na. Hindi na masusumpungan. Kinubli na sila ng Diyos sapagkat ang mga salot ay naglilipanan na sa sanlibutan. Kung wala ka kay Kristo, siguradong ikaw ay matitinag ng mga salot. Subalit kung ikaw ay na kay Kristo, ayon sa Mateo, Kabanatang 7, ang talata 24 hanggang 25, hindi ka matitinag. Ang dugo ay palaala ng katubusan at hatol. Para sa tumanggap kay Kristo, dugo ng kaligtasan. Para sa tumanggi kay Kristo, dugo ng paghatol na hantong sa kamatayan. Huwag nating ilagak ang ating tiwala sa kayamanan ng mundo, sa karangyaan ng mundo. Isang iglap lahat ng kayamanan at karangalan sa mundong ito ay mawawala. Ano po ang katunayan? Basahin po natin ang Mateo 6, Kabanatang 11, patuloy hanggang 20. Mawawala po yung mga kayamanan niyan sa isang iglap lamang. Ano ang patotoo dito ni kapatid na Ellen G. White? Ang mga salot ay darating upang wasakin ang sanlibutan, naging palasak sa kasamaan at kayamanan. Ang mga dagat na dating pinagkukunan ng kabuhayan ay magiging larawan ng kapahamakan at kasakunaan. Ang mga nagtitiwala sa kayamanan ng mundo ay mawawalan ng lahat. Datapwat ang mga nagtitiwala kay Kristo ay mananatiling matatag. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kay Kristo lamang ang ating kaligtasan. Siya ang ating kanlungan. Ayon po sa Great Controversy, page 628. Yan po ang nasasabi. Mga kapatid, ang ikalawang salot ay malinaw na paalaala. Ang sanlibutan ito ay lilipas. Ito po yung panawagan sa atin. Ang kayamanan at kabuhayan ng tao ay walang katiyakan. Ang tanging matatag na pundasyon ay ang relasyon kay Jesus. Kaya't ngayon pa lamang, huwag natin ilagak ang ating puso sa dagat ng kasalanan. Tumalikod tayo sa maling sistema ng sanlibutan at tumayo tayo sa panig ng Diyos bago tuluyang isara ang pintuan ng biyaya ng langit. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ngayon ang oras, ngayon ang panahon. Ang sabi po sa unang Juan, Kabanatang 2, ang talata po 17, at ang sanlibutan ay lumilipas. At ang masasamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mamili ka, kapatid. Saan ka nalalagay sa mga oras na ito? Sa dagat ba ng kalungkutan? Sa dagat ba ng kasalanan? O kay Kristo na siyang ating kanlungan? Mga kaibigan, alam kong hindi natin kayang gawin ito sa ating sarili. Hindi natin kaya magbago sa ating sarili. Hindi natin kayang lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng ating mga hakbang. Hayaan natin ang Diyos ang tumawag sa atin at iabot ang kaniyang mga kamay. Halika, anak ko. Lumapit ka sa akin.
Manalangin tayo, sabihin natin sa ating Panginoon, Ama naming Diyos. Salamat po sa paalala ng ikalawang salot. Naway huwag kaming mahulog sa tukso ng mundong ito. Itanim mo sa aming puso ang panampalataya sa iyong hindi sa mga kayamanan ng dagat ng kasalanan ng sanlibutan ito. Linisin mo kami ng iyong dugo, Panginoong Hesus, upang kami mapabilang sa mga anak mong tapat at iingatan mo sa araw ng kapighatian. Kung nanalangin ka, kaibigan ko, kapatid ko, ng ganyan, malamang gumaan ang iyong pakiramdam sapagkat narinig ka ng Panginoon sa mga oras na ikaw ay lumalapit sa Kanya. Kinakailangang ilagak natin ang ating mga sarili sa Diyos, sapagkat ang mga salot na ito ay paalaala sa atin kung kaya't iilan lang natin ito, kung kaya't isinasahimpapawid natin ito, sapagkat ito ay isang babala na mayroong 7 huling salot na darating sa mundong ito, at ang kakapitan nito, ang magtatamasa nito ay ang mga taong hindi sumasampalataya at hindi tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang dagat na naging dugo ay tanda ng ganap na paghato ng Diyos sa sanlibutan, pagbagsak ng sistemang makasalanan at pagpapanibago ng mundong ito sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa awit, kabanatang 46, ang talata ay 2-3. Kaya't hindi tayo matakot, bagamat ang lupa ay mabago, at bagamat ang mga bundok ay mangalipat sa kalagitnaan ng dagat, bagamat ang dagat ay maging ingay at umaalimpuyo, sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin. Hindi tayo matatakot sa maganyang mga pangyayari. Sa ngayon, nagpapanik ang tao sa mga lindol. Nabibitak pa lang ang lupa. Hindi pa tumilapon ang bundok papunta sa dagat. Hindi pa tumilapon ang mga building sa iba't ibang lugar papunta sa dagat. Mangyayari yan, kaya kapatid ko. Ang sinasabi nilang the big one, iyan ang panahon na ang Panginoon ay darating at mawawasak ang buong sanlibutan. Kahit anong paghahanda ang gagawin mo, walang kabuluhan yan. Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay matatapon yan sa dagat. Isa lang ang paraan upang tayo ay maligtas. Hindi tayo masasangkot, hindi tayo matatakot sa mga salot na yan. Ang tayo ay manumbalik, kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos na siya nating tagapagligtas. At sampalatayanan natin ang ating Panginoon Hesukristo na muli siyang babalik sa liputan ito upang tayo kunin at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Maging handa tayo, huwag tayong magtiwala sa kayamanan, kundi sa Diyos. Tanggapin ang dugo ni Kristo ngayon upang sa araw ng salot tayo ay Kanyang iingatan. Kung ang dagat ng sanlibutan ito ay naging dugo ng paghatol, ang dugo ni Kristo ang magiging dahilan ng ating kaligtasan. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, nananawagan ng Diyos ngayon sa pamagitan ng inyong maliit na lingkod. Magpatuloy tayo sa pakikinig ng salot nito. Tayo po sa ikalawang salot pa lamang. At patuloy po tayo magpapailan lang. Inyo pong tapusin ang video ito upang inyong malaman ang buong katotohanan. Huwag po natin ipagkait sa iba. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, inyo pong isishare sa iba din. Ipasa ninyo upang kung kayo'y maligtas, sila man ay magkaroon din ng kaligtasan. At kung naibahagi nyo ito sa iba, na-share nyo ito sa iba, kayo'y nakabahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghilyong itinatagubili ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, na humayo kayo ipangaral ninyo ang Ebanghilyong ito sa buong sanlibutan sa pagpatotoo. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Makakasama kita, magkikita tayo
doon sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon sa iyo at sa akin kapatid ko, ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin. Amen.